Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga kapapi, welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, bumabati. Magandang umaga sa atin dito sa Middle East. Magandang tanghali sa atin sa Pilipinas, around the world. Mag-ingat po tayong lahat, mga OFW natin. Magigiting na tulad natin, di ba? So, panibawang reaction video natin dito, mga kabisnes, mga kapapi, Eto nga ba, bakit nga ba tuloy-tuloy pa rin itong pagbablog ni Thinking Body at nitong si Renji as a Power Ranger dito kay Jonathan? Ha? Bakit hindi na kayo natigil-tigil? Charot. So eto nga po, bago natin umpisa, baka sakali hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakisubscribe sa aking munting bahay. At don't forget to subscribe ka Business Official Papa Dins TV and ka Business Family. Then ayun po, itutuloy natin mga kabisnes, mga kapapi. Nakita naman natin kung ilan na itong in-upload nitong si Thinking Body dito kay Jonathan. Pinagkakakitaan na ba? Dahil ba yan sa pinagkakakitaan na kaya hindi matigil-tigil? Hindi ako nagsabi niyan. Nabasa ko lang. So, eto po. Natin, kumbaga i-analyze natin bawat tao, tayo na nanonood, So sa aking analisa na at aking opinion na bilang isang reactor, magre-react din tayo dito sa mga kabalbalan ng mga vlogger na hindi nagpapaalam, hindi ba? So ito, nakita na naman natin kung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, anim ba o 5 or more or less 6 na itong in-upload nitong si Thinking Body. Baka naman ngayon pupuntahan pa nila ulit ito si Jonathan. Alam naman nila na hindi ito binitiwan ng ating pinunong kabisnes, hindi ba? Sana naman at nag-iisip kayo, galing din naman kayo Thinking Body at lalo na itong si Power Ranger na si Renji as a Power Ranger. Paano ka tinulungan ni pinunong kabisnes? Sana mag-isip kayo ng ganun. Hindi naman ito sa panunumbat natin, di ba? Hindi naman masama ang tinulong ninyo kay Jonathan, di ba? Ang hindi lang maganda doon, tumulong kayo pero nag-vlog kayo. Kumbaga, may interest kayo, di ba? Hindi mo niyo naman siguro iba-vlog 'yun kung wala kayong interest doon, kung wala kayong gustong mangyari doon, hindi ba? Content creator tayo alam natin 'yun, di ba? Pero kanya-kanya ng pangingisip ang content creator, may bastos, mayroon hindi, di ba? Dito pag-usapan po natin mga kabisnes, mga kapapi, itong vlog ni Thinking Body na binigyan daw niya kuno. Yung bumalik na naman si Jonathan, siguro pangatlo o pang-apat yun, nabalik ni Jonathan doon sa kanya. Yun na yun ay ang binigyan niya ng ng trabaho kuno itong si Jonathan. Doon na po kasi na-electionan ko na po yung unang punta ni doon at saka itong si Renji. Yung una vlog ni Renji at itong unang vlog pangalawa pa lang vlog ni Thinking Body, tapos ipinasa niya na naman yung pagbablog doon kay Power Ranger para pagkakakitaan, manggagamit kasi yung mga ganitong style na tao. Kung hindi naman sila interesado, sorry po hindi tayo nampabas dito, ito ay katotohanan lamang. Kung hindi sila interesado doon, gusto nila talagang tumulong ka na without come, na alam mo hindi ka nagpaalam, hindi ka pa nagpaalam kay pinuno. Tulungan mo, pakainin mo, bigyan mo ng pagkain, 'di ba? Hindi naman masama 'yon, 'di ba? Kasi bakit ngayon na nagba-vlog na itong mga tao, tulong ay iba-vlog? Bakit noon na wala pang, hindi pa nauso yung pagba-vlog noon? 'Di ba?
namimigay ka, wala namang camera, 'di ba? Bakit ngayon kailangan pa kahit simpleng pagkain o piso ang ibibigay mo, kailangan pa talaga mo i-vlog 'yun. Hindi naman masama 'yun, hindi tayo nang mamaliit kasi ako wala naman akong kakayahan katulad ng binigay nitong sila Power Ranger at saka si Tinkin Body. Hindi ko naman kayang ibigay 'yun kasi nandito ako sa ibang bansa, 'di ba? Syempre naman siguro kung nasa Pilipinas ako ay hindi naman sa pagyayabang kasi hindi naman ako madamot eh. Alam ng mga tao sa amin 'yan eh. Kalaking karton na pinapadala ko, hindi po ako madamot. Pag-uwi ko wala po sa akin. Masaya akong naibibigay ko sa tao. Pero without cam po yun. Hindi po yun nag-cam. Nandito ako, mayroon ng pwede na yung i-vlog eh. Pero hindi ko ginagawa yun. Kasi para saan? Hindi ba? At kung tumulong ka man, huwag mong isipin na may kapalit. Kasi ang nangyari kasi dito sa pagbablog nilang nila Power Ranger at saka nitong si Tinkin Body. Nakita naman natin inaabutan nila ng pera 'di ba? Lalo na itong si LB. Akala mo kasi asawa ng presidente kung kumilos, 'di ba? Wag masyadong maarte, 'di ba? Wala lang. 'Yon. Maarte daw ko, no. Sorry po Hindi tayo nang babash. Mga basher, manood muna kayo bago kayong magbambash sa akin. Mambash na kayo, hindi naman talaga ako maganda kasing ganda nitong si LB Ang arte lang naman kung magsalita. 'Di ba? Ngayon, ito ganito. Ito, patuloy natin, nadi-distract ako hindi pala sila nagpaalam. Ang alam ko nagpaalam kasi itong si Tinkin Body. Nagpaalam po ako kay Kuya Hun ng Butni mo. Hindi ka pala nagpapaalam. Isinasabi mo dyan sa mga viewers mo, nagpaalam ka. Wala ka namang binabanggit pala doon kay pinapunta ka doon na iba-vlog mo itong si Jonathan. Nako, mahirap ang sinungaling Karma is real, 'di ba? Tapos ayun. Yun na nga, at ito ay ikukunin natin itong pang-apat vlog niya, yung ay bibigyan daw niya ng trabaho para matuto. Kumbaga, disiplinahin kuno nitong si Tinkin Body itong si Jonathan. So in short, binigyan niya ng trabaho kasi ang thumbnail niya doon bumalik na naman. Nakakainis na. Kumbaga bumalik na naman. Kumbaga naiinis na siya sa pabalik-balik nitong si Jonathan. Naku naman, maging totoo naman tayo, Tinkin Body. Totoo bang naaasar ka sa pagbabalik-balik ni Jonathan? O kaya gustong-gusto ninyo na bumabalik-balik si Jonathan para may iba-vlog kayo, 'di ba? Common sense ba? Hindi naman siguro tanga ang mga viewers ni Ka-Business sa mga pinagsasabi ninyo, 'di ba? So ganito. Binigyan nga niya ito ng trabaho daw para matuto, dinisiplina. Wow, ang galing naman nitong si Tinkin Body. Disiplina agad-agad. Ilan pa lang ang pagbablog mo diyan, agad-agad disiplina, 'di ba? Ang ganda rin ng pagdisiplina mo Ang pagdisiplina mo lang naman ay ginawa mong basurero si Jonathan, 'di ba? Kumbaga, ibinalik mo at ipamukha mo, pinamata mo sa kanya kung saan siya nanggaling, 'di ba? Alam mo naman yan, nangangalakal. Ano bang ibig sabihin nangangalakal? 'Di ba? Nambabasura, na pumupunta ka sa basurahan, kukunin mo yung mga waste na empty bottles or something. Basura 'yun, 'di ba? Kasi tinapon na 'yun. Ngayon, ang ginawa mo, pinalinis mo, pinadampot mo kamay mo doon kay Jonathan, yung pamulot ng basura, 'di ba? Yun ba ang pagdidisiplina mo? At for our information sa atin lahat, hindi naman kayo ang nakadiscover dito kay Jonathan. Hindi kayo ang vlogger ni Jonathan. Si Pinuno ang vlogger ni Jonathan. Hindi ba? Nag-overpass kayo Hindi bypass overpass. Overload. Di ba? Parang Paris ni Diwata ang ginagawa ninyo. Kumbaga, nakakainis lang kasi
Hindi ba ito kasi mga ka-business ka, mga kapapi, ano, hindi kasi natin makokontrol na hindi tayo makapagsalita ng hindi maganda. Alam niyo po kasi kung bakit. Alam naman nila po kung gaano kabait si pinunong ka-business sa kanila, di ba? Kahit na nga binabastos nila, ina-overpass na nila dito sa pagbablog nila. Sorry po ha, hindi bypass ang gagamitin ko, overpass. Kasi over na eh. Charot. Di ba? Yun po. Dapat na-vlog na nila isang beses. O kaya kung gusto pa nilang paulit-ulit, andyan naman si Pinuno, di ba? Si Tingkin Body mayroon siyang communication kay Pinunong ka-business, hindi ba? Hindi naman wala naman silang gap dito kay kay Pinunong ka-business. 'Di ba? As he said sa vlog ni Pinunong ka-business, makahilan lang nung pinapunta siya sa bahay. Hindi naman daw siya galit. Wala ano daw ang dahilan para magalit siya, 'di ba? So, kung ganun, bakit hindi siya nagpaalam? Di man lang niya matawagan si Pinuno o mapuntahan doon si Pinuno, 'di ba? At ibig sabihin, yung bang yung mayroon sila talagang yung agenda nila na traidorin nila si Pinuno, 'di ba? Sorry po sa words na traitor. Traitor naman talaga yung ganon. Ang gagamitin mo yung tao na hindi ka nagpaalam sa taong kung sinong nakakagawa doon sa isang tao, 'di ba? Katulad na lang dito Kasi ang pagkaalam natin ito pala, tayo palang mga content creator, kailangan malaman talaga natin dito na may protocol pala talaga diyan. Sa mga okay, sa atin mga maliliit, hindi pa tayo pwede. Siguro, mayroon din natin na kaya, wag natin na i-overpass o i-bypass yung mga malalaking content creator na binablog nila, susulutin mo, 'di ba? Manunulot, 'di ba? Sinusulot mo yung binablog ng isang tao na porket nasasabihin, ay, hindi na nakitang tinutulungan. Kumbaga, wag nyong i-jump into conclusion agad na yung binablog ng isang tao ay binitiwan na nila. Katulad na lang dito kay Pinunong ka-business. Wala siyang, doon sa una pong reaction ko, nasabi ko yon, walang vlog si Pinunong ka-business na binibitiwan na niya si Jonathan. At walang sinasabi si Pinunong ka-business, binibitiwan niya na si Jonathan. Ito ay binibigyan lang niya ng leksyon, di ba? Baka binibigyan lang kako doon nakalagay sa aking unang aking reaction. Baka binibigyan lang ng leksyon itong si Jonathan. Kaya hindi inaano ni Pinuno kasi mapupuno ka naman talaga dito sa pangungugali ni Jonathan. So doon sa nangyaring iyon, ang ginawa nitong si Tingkin Body, kumbaga taken for granted, di ba? Blinag itong si Jonathan at binibigyan nila ng pagkain, kumbaga parang bata na lang o aso yung sinusuhulan mo sa ganun para ma-vlog mo yung isang tao. At isa pa mga kabisnes, mga kapapi, hindi naman siguro nila pagtsatsagaan itong si Jonathan na iba-vlog kung hindi sila kumikita dito. Napakasinungaling na ng taong magba-vlog kung walang views ang binablog niya, hindi siya kikita. Wag po kayong maniwala doon, di ba? Kaya nila pinagka-interesan dahil pinagkakakitaan nila si Jonathan, di ba? Kung natutulungan nila si Jonathan, pinagkakakitaan din naman nila si Jonathan, di ba? Kung nakatulong sila kay Jonathan, mas nakatulong si Jonathan sa pagbablog nila. Kasi hindi nila paulit-ulit itong iba-vlog kung hindi sila kumikita, di ba? Relax. Na-vlog ka na naman, di ba? Hindi kasi sorry po mga kabisnes, mga kapapi. Hindi kasi para kasing nakikita naman natin kung anong talagang intention ng isang vlogger, bakit niya ginawa yun, hindi ba? Ganito kasi katalino yung mga vlogger, pero mas matalino ang mga viewers, di ba? Ganito kasi yung mga vlogger, marami naman tayong nakikita, hindi lang dito kay Pinuno, mismong tinulungan ng isang vlogger. Diyan nga kay Kalinga Prap at saka kay Bal Santos Matubang. Shoutout po. Pakisuporta po natin ang mag-amang yan. Ang ninong ng ating Pinuno, ang ninong po ni Kalinga Prap ay ang aming Pinuno, si Pinunong ka-business. Ninong po yan ni Rap Matubang. So, sa kasal nila ni Jack. So, ganito, di ba? Hindi lang naman kay Pinuno nangyayari ang susulutin yung yung
yung binablog mo. Natatandaan po, itong kay Pinunong Ka-Business, wala naman siyang sinabi, binibitiwan na niya itong si Jonathan, hindi ba? Ang sa kanya lang naman ay binibigyan niya ng leksyon itong si Jonathan para matuto. Kumbaga, experiment lang niya doon. Di ba? Pinapa-experience niya dito kay Jonathan na mali siya. Kung pinaparanas niya dito kay Jonathan ang pagkatigas ng ulo at pagkakamali niya dito. 'Di ba? Hindi naman siguro matitiis ng ating pinuno 'yon. Nakita naman natin na kahit sinong hindi tinitiis ni pinuno kung mayroon siyang tinutulungan, hindi ba? So, karamihan lang naman talaga sa mga content creator na tulad nila Pinuno, nila Kalinga Prab, Bala Santos Matubang, sila Tekram, marami pa pong iba, si Pugong Biyahero. Mayroon din po mga na-encounter sila na talagang matigas ang ulo ang kanilang tinutulungan, di ba? So dito sa pagbablog nila Renji at saka ni Tinkin Body, doon napunta na natin para matapos yung doon kay Tinkin Body. Ginawa lang naman niyang basurero itong si Jonathan. Kawawang nila lang yan kasi ang tigas ng ulo mo. Sa aking side, for my own opinion o reaction ko dito, marami namang trabaho pwede mong itulong o pwede mong kumbaga ibigay sa kanya para matuto siya kamo, di ba? Like bahay mo, palinisan mo sa kanya. Turuan mo siya kung paano yung malinis, hindi ba? Hindi yun tinuruan mo siya ng trabaho o binigyan mo siya ng leksyon o disiplina doon mismo sa marumi kung nasaan siya nanggaling. 'Di ba? Pangit naman kasi yun, 'di ba? Sa lahat-lahat pa naman ng trabaho ituturo mo, i-advise mo para matuto itong si Jonathan Tinkin Body doon pa sa basurahan kung saan siya nanggaling. 'Di ba? Sa akin para kasing there's no sense at all. There's no sense at all, 'di ba? Sabi nila. Come on Tinkin Body. Gawan naman natin na may sense, 'di ba? Saan ang doon, kumbaga saan ang pagbabago ni Jonathan doon? Kumbaga inahon ni Pinunong Ka-Business doon sa basurahan si Jonathan. Ginawa naman nitong si Tinkin Body, ibinalik lang naman niya doon sa basurahan ulit ito si Jonathan. Ganun po lang yung kasimple kung imatik-matik natin itong ginagawa ni Tinkin Body dito kay Jonathan. So, ang last na vlog niya na sinasabi niya, hindi ko sana ito i-upload kasi nga siguro napanood niya yung vlog ni ating pinuno kahapon yung tungkol kay Jonathan na ibinulgar ni Jonathan. May reaction po tayo dyan. Wag na lang po natin ibinulgar lang man naman yung katarantaduhan ng ginawa nila, di ba? So, etong huli ay yung sinasabi niyang binigyan niya nandyan po sa ating thumbnail niyan, ng 500 pesos pangumpisa daw, pag-uumpisa ni Jonathan doon sa pangangalakal, pambibili ng mga kalakal, di ba? So, ibig sabihin, yung mag-dyaryo bote or excuse me po sa lahat na ipapaalam natin. Etong mga taong nagdyaryo bote na bumibili niyan, maraming milyonaryo dyan. Naging milyonaryo sila sa ganyan at napapatapos nila yung mga anak nila sa ganyang trabaho. Hindi naman po talaga masama yun, di ba? Marangal na trabaho yun, di ba? Business yun di ba? So yung ditong sides ni Tinkin Body sa kanyang sa kanyang vlog, na ewan natin kung may susunod pa to. Kasi hindi na din nila ito bibitiwan. Kumbaga puntahan kung wala na si Pinunong Ka-Business sa talikuran ni Pinunong Ka-Business, pupuntahan pa rin nila ito si Jonathan at i-interviewin bakit ganito, bla 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 bla. Alam na natin, di ba? Kasi kumbaga naging masama talaga kasi si Pinunong Ka-Business sa mga viewers sa ginagawa ni Renji at saka ni Jonathan sa pag-i-interview nila kay Jonathan. Alam naman natin si Jonathan, kung magsalita yan walang preno. Wala siyang pakialam kung sino yung masasaktan o masasagasaan niya sa kanyang pananalita. So sa ginawa nitong si Power Ranger at saka si Renji,
Kumbaga, para lang naman nilang inaapak-apakan itong pagkatao ni ating pinunong ka-business dahil dyan sa kay Jonathan. Hindi ba? Alam niyo kung bakit ko nasabi yon. Dapat yon. Kung kakausapin nila, hindi na lang nila blinag, di ba? Pero mas gusto nila yon. Pinapakita lang nila ang kabastusan nila, ang hindi nila pagre-respeto dito sa ating pinuno. Hindi lang nila naisip kung gaano ang tulong pinuno sa kanila. Kumbaga, sa mga taong walang utang na loob, I don't care whatever will happen, basta kikita ako. Yun ang mga taong walang utang na loob. Ganun eh. Diba? So, pero excuse me ha, mga viewers ni Thinking Buddy, yan pasing tabi po ha. Dapat i-analisa ninyo kung ano yung binablog ni Thinking Buddy doon kay Jonathan. Huwag yung masaya kayo. O, turuan mo yan ng leksyon. Turuan ng leksyon. Disiplinahin, mamulot ng basura. Disiplina ba yun? Hindi yun disiplina. Huwag po kayong masaya sa ginawa niyang doon. Masaya kayo dahil nagagalit kayo kay ka-business at nagagalit kayo kay Jonathan. Hindi pa ninyo alam kung ano yung totoo. Para hindi po kayo masupalpal kung lalabas ang video ni Pinuno, di ba? So ayun, itong huli ay binigyan niya ng puhunan 500 para daw mag-umpisa na bibili ng mga kalakal itong si Jonathan. Kumbaga binigyan niya para bibili na lang siya ng mga kalakal at yun ay hindi na siya ang mga kalakal, siya ang bibili ng kalakal. Although this is nice, di ba? Maganda yon, binigyan niya ng ganon. Kasi ang sabi pa nga nitong si Thinking Buddy, pambili na lang sana daw nila yon ng bigas. Pero ibinigay na lang niya kay Jonathan. Palakpakan! Yon ang maganda, diba? Pambili na lang daw niya ng bigas. Pero dahil kay Jonathan na nakapangako siyang bibigyan niya ng puhunan, so binigyan niya ng 500. So palakpakan! Ang 500 is malaki na yung puhunan para sa pamimili ng kalakal, diba? Maiikot-ikot mo na yan. So, ang tanong sa'yo, buddy, Thinking Buddy, Thinking Buddy pala, hindi Thinking, Tin. Sa pamamaraan na iyon, at hindi mo ba naisip, magaling bang magnegosyo si Jonathan? Diba? Magaling ba siya sa ganyang pamamaraan? Alam na alam mo naman kung ano yung kaya ni Jonathan sa katamaran niya. Diba? Nanay nga niya, hindi niya mapaligo. Yan pa kaya mamimili ng kalakal. I don't think so magagawa ni Jonathan yan. Diba? Ang tamad ni Jonathan at saka hindi niya na-experience yun. So ngayon, ang tanong natin, pag maubos yung 500 pesos na binigay mo sa kanyang puhunan na hindi pa siya napuntahan, kumbaga, ititiisin pa rin ni Pinuno na hindi pa rin sila pupuntahan dahil nga social experiment ang ginawa ni Pinunong ka-business dito, di ba? Pupunta uli sa'yo si Jonathan na naubos na for 2 days or 3 days yung 500 pesos. Ano? Tutulungan mo pa ba o hindi na? Kasi hindi niya napursige yun, hindi niya nagawa yun. Diba? Kasi hindi naman niya kagagawan o hindi naman niya style ang magnegosyo. Wala naman siyang alam doon. Diba? Kung halimbawa tuturuan mo ng leksyon o tuturuan mo ng disiplina ang isang tao, hindi sa ganong pamamaraan. Be wise. Sa bagay, content lang yun, diba? Ipapakita sa mga viewers, you are so very generous at all. Diba? Pero hindi natin naisip yun, marami tayong mga viewers, hindi natin naisip yun. Kaya nila ginagawa ang i-vlog si Jonathan para kumita. Kumbaga, ginagamit nila ang kahinaan, ginagamit nila ang ano ni Jonathan para kumita. Sila, kumbaga, hindi naman natin masasabi itong si Jonathan. Sadyang matigas lang talaga ang ulo nito. Kumbaga, ginagamit nila yon forget, naninira itong si Jonathan doon kila ka-business. Marami siyang sinasabi negatively kaila Thinking Buddy at dito kay Power Ranger tungkol kay ka-business. Kumbaga, para bang time ko na ito para bumagsak si Pinuno.
Kailangan kong i-vlog itong si Jonathan kung anong pinagsasabi. I-expose ko sa social media, i-expose ko sa aking mga viewers at makikita rin ng viewers ni Ka-Business para yung viewers na iyon ay pupunta sa akin agad para maging masama. Ang kalabasan kasi doon, sumama ang background, sumama ang community ni Pinunong Ka-Business sa ginawa nila. Kumbaga, umentra kayo na hindi ninyo alam. Kumbaga, nakisawsaw kayo, wala kayong alam. 'Di ba? O ngayon, pag i-post ni Pinuno itong sinasabi, itong vlog niya na kayo rin ang sisiraan ni Jonathan kay Ka-Business. Nga. Hindi ba nakakatuwa lang? Siniraan nung una, pinakinggan nila yung paninira. Although alam naman natin yun, no? Ang paninira ni Jonathan naman ay binabara nila. Diba? Sinasabi nila hindi mabait ito. Wala naman tayong naririnig against doon. Pero kung i-analisa mo yun, blinag nila yun eh. Sa mga salita ni Jonathan na yun, maniniwala yung mga viewers ninyo, Thinking Body, at saka nitong si Renji. Although yung mga viewers na yan, galing kay Ka-Business yan eh. Diba? Kung talagang mabait kayo o nirerespeto ninyo si Pinunong Ka-Business, you never do that. Hindi nyo gagawin yun. Kung naisip ninyo yung utang na loob ninyo doon sa nagawang kabutihan ni Pinuno sa inyo. Yun lang kasi sa sobra nating kabaitan, inaapak-apakan tayo. Sobra kasi ang bait ni Pinuno sa kanyang mga tao eh. Sobra kasi ang bait ni Pinuno kahit kanino. Yun lang kasi ang masasabi natin. Ayon kay MK Inday Okray TV, napakabait daw talaga ni Pinunong Ka-Business sa personal kasi na-meet na niya ito eh. Dito kasi nagte-take advantage itong mga tinutulungan ni Pinuno na nawalay na sa kanya na mga vlogger na ito ay umpisa nilang sisiraan, umpisa nilang ipuput down ang ating Pinuno na hindi kayo magwawagi sa ganun eh. Hindi kayo magwawagi kasi maraming nagsasabi super sa kabait itong si Pinunong Ka-Business. At ito, napunta na tayo, no? Yun lang naman ang ginawa nitong si Thinking Body, ano? Napunta tayo sa last vlog nitong si Renji. Pinuntahan nila ng kanyang maarteng asawa itong si Jonathan doon kila Mayra. Inausap nila kung pumunta sana kayo doon, Boss Renji, inupahan na lang sana ninyo ng matutulugan itong mag-ina. Total, tinutulungan naman ninyo eh. Hindi pumunta kayo for what? For your vlog, for your content, diba? Para kumita, diba? Naku, nasaan naman yung mga isip ninyo? Nasaan naman yung mga utang na loob ninyo kay Ka-Business, diba? Pumunta doon, interviewin, pumunta doon kung ano yung tatanungin, bla 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 bla. Eh wala naman kayong naitulong. Si Jonathan ang may naitulong sa inyo kasi binablog ninyo. Kung nag-isip sana kayo, ano yun? Para ibagsak ang community ni Pinunong Ka-Business sa ginagawa ninyo. Diba? Pumunta lang naman kayo doon, in-interview si Mayra, in-interview si Jonathan. Wala lang, for the content only. Nako, maglagay naman kayo ng kahihiyan sa bawat sarili ninyo, Isipin naman ninyo kung anong kabait ang Mr. and Mrs. Ka-Business sa inyo. Magkatraidoran ninyo eh. Mga strategy ng mga tirador. Sabi pa nitong si MK Inday. Shoutout, madam. Suportahan po natin yan. Katulad ko rin yan. Madada. Bungis-ngis kung tumawa. So, yun po. 'Di ba? Ilagay na lang natin doon sa lugar. Isipin na lang natin kung paano siya tumulong sa atin. Kayo, tinulungan kayo. 'Di ba? Sa bagay, alam na kasi nila ang isang kong content creator, pag iko-content yung tao na medyo na-content na ng mga malalaking content creator, pag i-content mo yan, magbo-boom ka dyan, magigain ka dyan ng viewers. Alam na nila yon, nakita na nila yon sa revenue nila kung gaano nila na-gain yung isang tao na binablog nila. Huwag po kayong magsinungaling. Masama ang magsinungaling, di ba? Although hindi naman natin pinagkailan na yan, no? Lahat naman tayong mga content creator, lahat naman tayo na gumagawa ng content.
pag makita natin yung mga views natin malalaki, masaya tayo lalo na pag na-monetize ka. Nakita mo kinakikita mo yung kita mo. Siguro dito sa ginawa sa mga strategy nitong mga tirador, sila Renji at saka si Thinking Body, ay nakita nila yung nag-gain nila doon kay Jonathan. Sa bawat vlog nila na ina-upload nila kay Jonathan, nag-gain sila doon ng pera. Yun, kaya hindi nila tinitigilan. Sunod. Hindi lang makapunta si Jonathan sa bahay nitong si Renji. Siya na ang pumunta doon kay Jonathan, 'di ba? At saka ang galing ng mga strategy nila, pinuntahan talaga si Jonathan doon para i-vlog nila si Jonathan. Ipakita sa kanilang mga viewers yung kalagayan para magmumukha na namang masama si Pinuno. Napakawalang hiya rin na ninyo, Nahiya naman kayo sa sarili ninyo. Saan kayo nanggaling? Sino? Kung hindi naman kayo na pakilala ni Pinuno na dati kayo nandyan sa kanila na ibinablog ni Pinuno, wala namang nakakakilala sa inyo. Dahil din dito sa kakapalan ng mukha nitong si Renji, wala pa, hindi pa dumarating sa iyo ang karma sa ginawa mo sa aming mga Muslim. Bastos ka. Yun lang. So hanggang dito na lang po mga kabisnes, mga papi, ang aking reaction video. Please don't forget to subscribe Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. At sa lahat po ng aking mga Korea actors, Sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Please Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV at Kamix Vlog at ang inyong lingkod po, Arminda Mix Vlog, nagsasabi magandang umaga around Middle East, magandang hapon sa atin sa Pilipinas, and may Allah bless us all. Sa susunod po ng aking reaction dito sa Kabisnes Official at Papa Dins TV. Sorry po for all my words sa lahat po, lalong na po dyan sa mga viewers ng mga ng mga walang galang na vlogger na ito, si Thinking Body at si Renji as Power Ranger. Bye-bye po.